Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras mga sangkayan, ini ang amon ika-39 nga pasada, han agenda haotso. Hinaot punta ada kamo ang maupay nga kahimtang yana. Ako Ipe Derek Homeres. Padayon ng pakaka-eksperyensya handay-laing nga mga lugar Pilipinas, yung mga pagbayog darahalginog ngan lang aftershocks, kundi din nga agenda otso nagpapabiling nga mabashog an amon tinguha nga magpadangat haiyuhan mga inundanon nga mapapanahon nga mga balita ngan impormasyon. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada simanang edisyon ng Agenda 8. Kan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda 8 iniyo masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan, ugubod pa 94.9 Infinite Radio Villaba, ngan Berada Teleradyo, han IBC 6 Palo. Ini Hijin Sanyanogay, ini an iyo Agenda 8. Serbisyo Caravan highlights han first 100 days ni Governor Ibarduni ha Eastern Samar. Adi na dali kan bigyong ban han pia Eastern Samar. Komo pagmarkahan iya siyahan nga usa ka gatos ka adlaw komo gobernador, pinili ni Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone nga makaupod ang mga tawo nga iya ginsiserbisyuhan pinaagi hin serbisyo caravan. Ginbisita ni Ibardone upod ang mga national government agencies ngan mga opisina ha provincial government han Eastern Samar, ang Barangay del Pilar, San Pascual, San Vicente, ngan Villahermosa, nga mga harayo nga barangay han Dolores han Oktubre 8 tuig 2025. Nakakarawat ang mga residente hin libre nga medical and dental check-ups, laboratory tests, tuli, tambal nga iba pa nga serbisyo tika nga PHO, RHU, Eastern Samar Provincial Hospital, nga Eastern Samar Police Medical Team. Barangay Libya, harayo uruhan, kapitayo, harayo uruhan, bilpo, bilpo may pumahawag po, pero na iyong gagastusin para lahat, kumusain. Diba? Makuri, basikat ko. Salit niya na, naglalaw mo nakakulit. Ito natin mga ahensya na nasinami para makapagpa-check up. Ito natin mga senior, makapagpa-check up. Ikarao. Presente liwat ang iba-ibang ahensya sugad ang DTI, DOLE, DAR, DNR, PSA, OPAS, AFP, PVO ngan TESDA nga naghatagin serbisyo ha panguma, pangisda, negosyo, trabaho ngan panlawas. Dako ang kalipay han mga mulupyo, labinahan mga tigurang nga diri na kinahanglan magbiyahe habungto para magpa-check up. Damo nga salamat, Governor Alde Bardone, hanin mo palipay, asugad hamon ng mga senior o sugad man hanggang tanan ng mga biyanon sa Barangay Villahermosa. Salamat. Nagpasalamat liwat si Barangay Chairman Jeronimo Padil nga ira barangay ang napili nga bisitahon ng serbisyo caravan. Kadungan ng aktibidad ginbuhat ang turnover handuha nga access road projects tika nga National Highway ngadto ha Barangay Villahermosa nga nakantidad in 4 million pesos ngan 3 million pesos. Ang serbisyo caravan in kabahin han programa nga kapitolyo sa barangay nga nagtutuyo ang madara ang gobyerno mismo ha mga tawo bisan na pinakaharayo nga partihan probinsya. Para ha mga taga Dolores nga naokoy haupat nga tayaw nga barangay, ang pagabot han serbisyo caravan ha ira barangay diri la pagbisita kundi pagpahinumdom nga diri hiran hingangalimtan han gobyerno. Ika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, ini aniyo
Agenda Hotshot. Mines and Geosciences Bureau mahugot naging pahimatgunan ang mga residente han mga komunidad han Leyte ha posible nga mga quake-induced landslides haluyuhang padayon nga aftershocks nga na-eksperyensyahan. Adeng balita kan Alet Reyes han PAA Leyte. Matapos ang hibuhat ng assessment ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, ang mga kabukiran na probinsya ng Leyte nagpagawas ini. Hinmahugot nga pahimatngon hapipira nga mga komunidad nga mag-ikmat, ngan magbalhin na ibang lugar, haluyuhan hulgahan pagparik hantuna darahan padayon nga aftershock san linog ngan mga pag-uran. Sumalakan Brent James Dayaw, supervising geologist ng MGB 8, maurogan irang mga nadiskubre nga pagparik hantuna ngan mga pagbuka han mga limestone sa kabukiran, inaato ha Tercero Distrito han Leyte, partikular ang mga bungtuan Bilyaba, Tabangungan, Palumpon. Ini nga mga bungtuin mismo nakatubang ha norte nga parte han Cebu nga naging sentro han linog ngan aftershock sa nakalabay nga simana. Gimpahayag ni Dayaw nga mahuman ang magasunod nga bagyo ngan linog, diri na angay kumumpiyansa aton mga residente nga ada na ukoy harani han bukid, darahan paghumok kan tuna nga ng posible nga pagpari kini ngan makadarahig ha komunidad. Identify pa kami papunta doon na marami ding cave systems. Kaya di namin alam kung hanggang saan yung extent ng mga cracks na yun. Kasi baka sa loob, meron na din talaga mga cracks din. Doon na lang po tayo sa mas safe talaga kaysa naman sabihin natin na mag-assume tayo na hindi siya babagsak. Upod ang pahimatngon ng MGB ang pipira nga mga kalsada nga delikado pag-agian, hindag ko nga sarakyan. Iniamo ang Tabango, Katmon, La Fortuna, Himarco Road, kundi pipira nga bahin ng kalsada ay nagparik ang tuna, nganda ko ang kadelikaduhan, samtang diri pa maayad. Diretso naman nagbutanghin mga warning signs ang LGU Tabango, ha mga lugar nga gin-assess naghumok na ang tuna nga ng posibleng landslide nga igdurot hini. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, inian EU Agenda Haotso. Serbisyo pamisitin kaayaman gintumara ha Maasin City. Kadungan ng pag-obserbar han World Rabies Day. Adian katukiban han PIA Southern Leyte. Sobra 30 ka mga iro nga laki ang malampusong nakapnan sa Office of the City Veterinarian sa Dakbayan sa Maasin pagka Oktubre 3 adlaw Biyernes aging pagtima sa World Rabies Day nga selebrasyon. Ang World Rabies Day naanda na nga pagahimo sa schedule nini nga pizza September 28. Apan karong tuiga natulong kining pizza sa adlaw Domingo. Busa gibalin sa pizza September 26 adlaw Biyernes. Apan ang maong pizza September 26 naatol nga gideclare sa lokal nga pangagamhanan sa syudad nga work suspension gumikan sa bagyong Upong. Ug busa gibali na sab kini ngadto sa laing pizza sa Oktubre 3 adlaw Biyernes lang gihapon, sumala pa ni Dr. Ray Alinsob, City Veterinarian. Sa kapihan sa PIA Southern Leyte pagka September 29, din siya mao ang guest. Kipasabot ni Dr. Alinsob ang ka mga hinungdanon ngano kinahanglan man kapnan ang laki nga iro ug kini mao ang rabies elimination kung pagpugong nga musanay ang la sa rabies. O aron mapugnan ang pagkailap sa rabies sa mga iro, giganan ang pagkontrol sa ilang populasyon o walay laing praktikal nga paagi kundi ang pagkapon sa lalaki nga iro. O kini nga serbisyo gitanya nga libre sa pangagamanan sa syudad. Dugang pasabot ni Alinsog. Usa sa programa sa kanang yung rabies elimination miskining pag-control nato sa population sa iro. Sa iro? Oo, kaya i-control nato ang population sa iro o sabi na ka-practical, pinakadali, ang laking iro mo itong pag-itlog, parang hindi na kanang. Oo, na sila. Parang nga, yung pinaka, ako na bot-bot, kung bisan pa kung pumaya sila, kaya sa budget, mahal na ng budget. Ay, mahal ang budget kung matay pa. Spain, nga nag-Spain. Ang upan yung mga tagsara mga private, yung mga owners sa iro, ang upang ka-straight, kanang hindi pumayag na drone, kaya kung ato nila sa pili, pumayag ito sila na una ko. Kailan ba pera na? Siguro mga 2,000 plus. Mahal ko. Oo, ang upan, pili ko pa. Pupopira sa private kayo na mahal. Pero fresh sa city? Fresh ato. Samtang kalabot sa pagpamakuna sa mga binuhing iro, gibutyag ni Dr. Alinsog nga nalibot nila
pag-adto ang 70 ka mga barangay sa Dakbayan. Ug ngani miabot na og mga 79.4% ang mga irong nabakunahan na, ming sobra na sa ilang target nga 70%. Gikan sa PIE Southern Leyte, Loloy Salazar, Agenda Haotso. Minimum wage earners ha Northern Samar, nakatagamtam han benting bigas meron na program han gobyerno. Aden report ni Aileen Diaz, han PIA Northern Samar. Maabot 1,500 nga mga mulupyo sa Norte San Samar ang natagan oportunidad makapalit sintag 20 kada kilo nga bugas sa ilarom san benting bigas meron na nga programa san gobyerno. Inian programa sa ilarom kasan kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. administrasyon pagpahamtang buro barato nga bugas sadton mga mulupyo nga yaonla minimum nga inadlaw nga kita o adton hamubo at income para makapagaan sa irapan adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ginhimo ang pamaligya sintulo ka adlaw sa Kawayan Covered Court sa una nga semana. Nga ginpangunahan sa Department of Labor and Employment Northern Samar Field Office kabulig ang National Food Authority. Ang mga ginpili nga mga benepisyaryo mao adton tikang sa pribado nga sektor nga mga miyembro nga empleyado sa Northern Samar Development Workers Credit Cooperative o NSDWCC. Ang benepisyaryo inakapalit tub-tub 10 kilos nga bugas kada sayo. Sayo nga benepisyaryo si Mrs. Estela Caballero sa 63 anyos na taga-barangay Kawayan, Katarman, nagpahamtang sinpasasalamat sini nga programa sa gobyerno nga nakapalit sira bugas nga tig 20 katunga la san presyo sa merkado nga naabot 48 ngadto 50 pesos. Siya nagpapasalamat kan Presidente tungod kay adang kanya sincerity, kanya ka generous, ka iting natin ang buligong, labi na mga indigent, mga waray, di ba? Mga nahatag siya at sa mga magpuri, di ba? Babag mga needy, mga inid, mga services. So, bilang sa'yo nga, nakaagil sa inyo, di ba grateful kita nga tayo? Bisan sa'yo, grateful. Ito nga sa'yo, kita nga nabudigi. So, sa kanya, thank you. Thank you sa kanya pagiging generous, sinceridad sa kanya mga kasi. Nagpadangat liwatsin pasasalamat ang General Manager sa Kooperatiba nga si Manager Jacinto Tilbe sa pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos sa pagpatuman sin sugad nga programa ngan pag-undong sin mga pitad kontra san kapobrihan. Sa Office of the President to President Marcos, thank you so much for this program. Nakikita na yung programa natin on action laban sa kahirapan. So with the initiative from the government through DOLI, DE, and NFA, naipapakita ngayon sa community na yung programa ng action laban sa kahirapan, lalo na through the National Anti-Poverty Commission, na itong mga programa with the different life agencies napipil na dito sa komunidad, lalo na dito sa Northern Samar. At yung cooperative sector, isa na sa proud na naging partner dito sa initiative under the PDDM program. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, ini si Aileen Alason Diaz, ini ang iyo Agenda Ha-8. DSWD padayon ang pagpatumanhan Zero Hunger Program. Mga benepisyaryo nagtitikadamo. Aden report kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Nagtitigada muna yan ang mga benepisyaryo han padayon ng pagpatuman han Zero Hunger Program han Department of Social Welfare and Development o DSWD diniharon 8. Base han data nga nahikay han PIA ha DSWD Region 8, ginti ka nga ipatuman ini ha tuig 2022. Di numabot na ha 1,739 katawa ito naging benepisyaryo, 134 ha Biliran, 291 ha Eastern Samar, 792 ha Leyte, 360 ha Northern Samar, 23 ha Samar ngan
139 sa Southern Leyte. Sumunod nga tuig di dahitong 2023, maabot naman 1,360 ang nakatigamtamhan programa. 227 Habiliran, 227 Giapa Eastern Samar, 452 ha Leyte, 228 ha Northern Samar, ngan 226 ha Samar. Tuig 2024, umabot ha 1,368 amoton naka-avail han programa. 272 ang beneficiaryo hini ha Eastern Samar, 552 ha Leyte, 272 ha Northern Samar, ngan 272 ha Samar. Yan ang tuig 2025. Igin papatuman ini nga programa Santa Margarita Samar, Bubon Northern Samar, Lawaan Eastern Samar, Baybay City, Silago Southern Leyte ngan Tanawan Leyte. Ang Zero Hunger Program inusang inisyatibo han gobyerno para mabaton ang gutom ngan kakablasan han katawan. Ipinaagi ang Sustainable Livelihood Program. Din ang asosasyon nga may napulo nga miyembro in nakakatagamtam hintag 200,000 pesos como startup capital. Kalakipan mga livelihood projects amoton meat shop, rice mill, fish broker, rice retailing, fish vending or pagbaligyahin isda, micro fuel business, rental services, hog raising and egg production o poultry raising. Tika nga PIE Eastern Visayas, so lalarkon ini ang iyo agenda ha-8. RDRRMC nagpasa in resolusyon nag-oobligar ang mga LGUs maghimo ngan magpatuman ang Public Service Continuity Plan. Adin detalye kan Alet Reyes han PIA Leyte. Nagpasa in resolusyon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sinirengan Visayas nga manduhan ang mga local government units nga maghimo ngan magpatuman hinkada tagsa nga Public Service Continuity Plan o PSCP. Ini nga plano ay nagsisiguro padayon nga serbisyo ang LGU bisan habot nga kalamidad o kung anuman nga emergency. Sumalakan Office of the Civil Defense 8 Regional Director Lord Byron Torrecarion ang pagbugnahan Public Service Continuity Plan in magbubutang hinhapsay nga protocol a paghatag ng serbisyo panlawas, suplahin kuryente, tubig, komunikasyon, seguridad nga iba pa, habot nga hinkataradman. Iniin pangandaman nga bisan kung mismo ang LGU in nadarahigan durante na sang kalamidad, diri mauutod ang paghatag ng serbisyo ngadto mga katawhan. Ang PSCP insubay gihapon ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ngan senday framework for disaster risk reduction. Ang National DRRM Council in may dagihapon kalugaringon Memorandum Circular No. 33 Series of 2018 nga naglalarang ang tanan nga government member agencies han mga DRRM nga maghimo han irakada tagsa public service continuity plans. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, ini ang EU Agenda ha-8. Inobasyon na pagdumara han problema ha basura, nakaghatag hin pasidungog han local government unit han Paranas Samar. Adin report ni Aaron Cotihar, han PIA Samar. Pasidungan ang bungtuhan Paranas Samar hapag Sanyog 2025 Voices of Good Governance nungudhan era inobatibo nga pamaagi hapag dumara ang basura na nagpapakita in maupay nga panggobernuhan. Ginbuhat ang Padsanyog 2025 ang Oktubre 7 ha DILG Regional Training Center ha Tacloban City kundiin gintirok han Department of the Interior and Local Government ang mga LGUs nga may da maupay nga inisyatiba halukal nga pamunuan. Usa ha era amon bungtuhan Paranas na nakilala tungod na epesyente nga solid waste management. Sumalakan Vice Mayor Eunice Babalcon, nagtikang an era pagbag-o hadton 2017 pinaagihan pagtuman han RA 9003 pagpasara handaan nga dump site, pagtraining hin basura patrollers ngan pagtukod hin barangay environment officers. We trained local basura patrollers. We installed barangay environment and natural resources officers. So may benro kami sa bayan namin. They are the barangay-based environmental law enforcers. We institutionalized programs by putting funds. An era programa nga exchange or eco bricks inag-aghat han mga residente nga igbalyo ang plastic waste ngadto ha eco bricks nga pwede igbalyo hin pagkaon. May daliwat nera material recovery facility ha barangay Kantawan para ha pagproseso han recyclable materials. Sumalahan bisi alkalde naging manilampuson ang programa diri la tungod han datos kundi tungod han pagbag-o han pamatasan han mga tawo. Pinaagyan suporta ti kang nga probinsya, lokal nga pondo nga aktibo nga partisipasyon han mga residente, nahimuan Paranas nga usa nga ehemplo han marig-on
limpyo nga responsable nga panggobernuhan. Tika nga PIA Samar, Aaron Ecotihar, ini ang iyo agenda ha 8. Ratsada Balita! Aton Ratsada Balita yan na. Probinsyan Leyte, hulos na ang preparasyon para ang 81st Leyte Gulf Landing Anniversary. Mga youth advocates tika nga Leyte, kapartehan mga tinaglawas sa Conference of Parties on Climate Change sa Belém, Brazil. Detalye ni nga mga Ratsada hin balita, masunod na! Ratsada Balita! Hapon padayon nga paghinumdum ngan pagsaurog han kalayaan han mga Pilipino, hulos na ang preparasyon han probinsya han Leyte para han ika-81 nga anibersaryo han Leyte Gulf Landing nga pagtitika nga na yan nga ika-17 tubtoba ika-20 nga adlaw han Oktubre. Paagi hini nga aktibidad, pagtataganin pa si dungog ang mga veterano nga sundalo nga amo ang mga nagsakripisyo para makabot ang kalayaan nga may adayan na han Pilipinas. Kaupudan magkalain-lain nga ahensya han gobyerno ngan mga lokal nga pamunuan tika nga iba-iba nga bungto na pag-istoryahan ang pagpadarahin mga men in uniform, particular an 8ID, PNP ngan medical team sa kada tagsa nga mga gindesignar nga lugar hasulod mismo han nasabi nga venue agud masiguro ang katalosan han katawhan. Sumalakan Francis Ann Petilla, co-chairperson han 81st Leyte Gulf Landing Anniversary, ini-importante ang pagpurpadayon nga pagsalin-urog han Leyte Gulf Landing agud madarapa ang nahibabaruan nga leksyon hasunod nga henerasyon. Iniin pagdudumaraon ha MacArthur Landing Memorial National Park ha bungtohan palo ngan lagip gihapon nga magseselebrar ang mga bungtohan tolosa ngan dulag ha Leyte. The most important thing for this commemoration is because this is ours, this is our commemoration, this is our history, this is our story. Tayo lang ang may kwentong ganito, tayo lang dito sa Leyte. Kita lang mga taga-Leyte may istorya, no? Of the Leyte Landing. So much as we would like to make it simple and solemn, nakatatak na gud ini ha aton nga istorya, and that is why we have to continue and commemorate this one so that there is something that, you know, the things that we will do may ibibilin kita at aton mga anak, at aton mga apo, and something that we will leave behind to the next generation. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, para han Ratsada Balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini aniyo agenda ha 8. Ratsada Balita! Igba patuman na ang 15 katonelada nga load limit sa Calbiga Bridge epektibo yan nga Oktubre 27, 2025. Ginanunsyo ini ang Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 2nd District Engineering Office. Sumala sa DPWH, igpapatuman ang load limit sa Calbiga Bridge in para proteheran ang kinabuhi han katawhan, maiwasan ang posible nga pagbigay han tulay ngan may padayon ang talwas nga pagbiyahe sa Maharlika Highway. Mahinunumduman nga na-discovery ang mga struktural nga isyu ang tulay di daw inspeksyon han Hulyo 2025 nga kadagmitan naman ginaksyonan ng DPWH nga han lokal nga panggobyernohan han Calbiga. Ang tulay indagmit nga igin pa ilarom hay strikto nga regulasyon nga ginapi han feasibility study for urgent bridge construction projects for rural development o UBC o PRD Phase 2 para han kaangayan nga rehabilitasyon ngan pagpupondo. Ika nga PIA Samar, Jessica Bonpa, ini agenda ha 8. Ratsada Balita! Usa nga delegasyon han mga youth advocates tika nga probinsya han Leyte in kaapi ha pagbubuhaton nga 30th Conference of Parties han United Nations Framework Convention on Climate Change nga paghihimuon ha Belém, Brazil ha sunod nga bulan. Darahini nga mga batanon nga delegado an istoryahon kabahin ng climate change ngan isyu ha climate resilience hilabi parehon sinirangan Visayas nga usahan mga rehiyon nga maurog na atubang han ayat han pagbabag-o han klima pinaagihin mga bagyo uuran ngan pagbabaha. Malakan John Kairal Guillermo, Communication Manager han UN Climate Change High-Level Champions, nga dako an may babulig han mga batan-o na istoryahon ngan advokasya han climate change han yan nga panahon, hilabi nga an batan-on ang pinakaapektado hini nga pagbabagohan panahon. Dako nga ayat para han mga batan-on ang pagkabot han climate resiliency, hilabi kun kulang ang suporta tika nga mga natutungdan. Pinaagihan pag-api ha mga international nga katitirok, nakakahimo in paagi ang mga youth advocates may padangatan era mensahe para hin mga kaangayan nga palisiya, programa ngan estratehiya para makabot ang climate resiliency para han nasod. We are advocating for resilient infrastructure and we are also advocating for financing for frontline communities. So we bring these local narratives like how Hayan survivors
rebuild again and again. We just experienced Typhoon Yolanda, we rebuilt ourselves, and then here comes another disaster. So it is an ongoing survival. So we are basically going to these conferences and advocating for all of the things I mentioned into global climate policy. So in my context personally, I use creative arts. We use performances, storytelling, visual media to translate climate data into messages that communities will understand. So that helps bridge the gap between statistical indices into everyday climate awareness. Ika nga Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini Anyo Agenda Ha-8. News and Information Center. Ha mga balita tikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas, masobra 19,000 nga active aspiring seafarers ginhag-id han NMP hasyahan nga tulo ka quarter han 2025. Tourist drivers ginhagidhan DOT-8 bahin han Filipino Brand of Service Excellence. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Nilo Pido. News and Information Center. Ada na 19,550 ang active o aspiring seafarers ang nahag-id han National Maritime Polytechnic o NMP pikang iniro kutob September hini nga tuig. Ini ngay hapin 98% nahan kabugusan niya enroll sa NMP Tacloban nan NMP Manila diin haros matupngan na han 19,652 nga nagtraining didahan bugos nga tuig 2024. Ini ngay hapin 98% nahan kabugusan niya enrollees han NMP Tacloban nan NMP Manila din haros matungan na ini han 19,652 nga nagtraining didahan buko sa tuig 2024. Sumalakan NMP Executive Director Victor Del Rosario, ini nagpapakita han maupay nga training performance han buhatan, hayar papatuman han mandato para mag-produce hin globally competitive na Filipino seafarers. Dugang pa ni Del Rosario, padayon ang ira paningkamot nga mas mapaupay ang kapas paghagid para matapo ang international standards ngan masustiner ang posisyon han nasod kumo nangunguna nga supplier hin maritime professionals habug-us sa kalibutan. Hapag kaya na may ada 56 na kurso ang gino-offer han NMP upo dinhi ang DIC courses, engine courses, specialized courses, professional development courses, and safety, security of medical courses. Habugos na nasod may ada 91 nga marina accredited maritime training institutions nga nan NMP la ang nag-o-offer hin subsidized quality training kundi 32 ini nga mga kurso in available nga libre. Pika nga tuig 1983, ada na 434 active na aspiring seafarers ang nahag-idhan NMP. News and Information Center. Samtang malinampuso naman nga ginbuhat kan Department of Tourism Eastern Visayas ang duha ka batch in seminar bahin ng Filipino Brand of Service Excellence ginbuhat sa Tacloban City para mahag-id ang tourist drivers sa Sinirangan Visayas como tourism frontliners. Hasyahan niya batch ang duha ka adlaw nga training seminar maabot hin 73 nga tourist drivers tikang iba-iba nga kooperatiba Reyon 8 ang aktibo nga nagpartisipar. Ang seminar inanunuyo nga mas mapaupay ang skills hibabruanan yan profesionalismo ang mga tourist driver kundiin dako kaupay ni rapapil como first point of contact man ambassadors of hospitality han mga bisita nga napakanhi o nag-explore ha Sinirangan Visayas. Haya mensahe gintagan ni doon ni DOT-8 Supervising Tourism Officer Rodel Baliarbari ang importansya han courtesy, safety and service excellence sa tourism transport sector ngan focus ang training seminar session sa ang bahin han effective communication, tourism engagement and responsible travel practices. Ini nga inisyatibo ay nagpapakita han nagpapadayon niya paningkamot ang DOT base mapakusog ang tourism frontliners na mapaupay ang kabugusan, ma-eksperyensya han mga bisita hapag siguro nga ang kada interaction ng local transport providers in daradara ang maupay nga pamatasan yan Filipino hospitality. Pikang News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda Ha-8. Istorya Panlawas,
Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Sumala ang Department of Health and Maternal Mortality Rate dinhi Pilipinas, hinaada 121 nga nanay kada 100,000 nga babae nga nanganganak, didahan tuig 2010, umubos ini nga dahan 98 nga maternal mortality pag-abot han 2023. Karayog singon nga umubos aniya hin mga kababayinan nga namamatay ha panganganak. Sulod dito nga mga panahon. Amoy ni ang panuyuhan Department of Health nga mapaubsan ang mortality rate o di man yan ma-zero na ang mga namamatay nga nanay ha panganganak. Sanglit, panguna nga sagdahan DOH, amon ta mga pagatiman han mga nanay han ira mga kalugaringon. Sugada nira iginbuburod. Pinakauna na dinhi ang regular nga prenatal check-up, tika nga first trimester han pagburod. Kutob nga da, han pagpanganak. Hilabi ko niniinsyahan pala nga pagburod. Insa sagdagi hapon ang mga nanay ang pagkaada hinta mga timbang pinaagihan pagkaon, hinta mga masustansya nga mga pagkaon. Pag inumhinda mo nga tubig, ngan maginaktibo ha pisikal. Kinahanglan nga likayan nusa nga pagbuburod, nga anaya ng mga di-alcohol nga erimnon, pagsigarilyo, nga limitaran pag-inom, hin mga caffeine. Mahugot nga ginre-rekomendar ang DOH ang regular nga pagkikita ha healthcare provider dan padayon nga kumonsulta para ha mga iginre-rekomendar na mga bakuna ngan supplements. Siguro gihapon ang igo nga pagpahuway ngan pagdumarahan stress. Dapat healthy si mami para healthy si baby. Iyo pala nahibatian ang pinakaori nga impormasyon bahinan paghirot durantihan pagburod. Naghihinaot kami nga kamoin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig ha pagdukwag han sosyedad. Para ha Istorya Panlawas, ako Himi Biban, inian iyo, Agenda ha 8. Sumat panahon. Ginpasamot pala han pag-asa, nga opisyal na nga magtapos ang panahon han habagat. Ngan ini in pagsusundan naman han panahon han namihan, yan na ang mga bibiling nga bulan han 2025. Kundi sumala han pag-asa, diri pa abaton ang mahagkot na huyuhoy han namihan han mga masunod nga simana. Kundi may ada mga ginbabana-bana pagsulod hin mga bagyo yan na nga bulan han Oktubre, kutob han Disyembre. Kung susubayon ang mga pagsulod hanamihan ang mga naglabay nga tuig iniin kasagaran nati kang habulan han Nobyembre. Sugadan na itabo ang nakalabay nga tuig ang peak season hanamihan in kasagaran ada ang mga bulan han Enero kutob Pebrero kundiin naubos kutob 10 degrees Celsius ang temperatura hahigtaas nga lugar. Sugadan Cordilleras o di man ngani naubos nga da 20 degree Celsius ha iba nga parte han Pilipinas. Tika nga Weather Bureau han Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Herubin Mignano, ini ang niyo agenda, Hautso. Editorial. Diri gakalirong nga hapag binrobay og nga aton ginaabat ini inakahatag ha aton nga tanan hin kabaraka ngan nakasentro kita nga tanan ha aton kataluwasan ngan seguridad. Ang pagbayog hantuna indiri la pisikal nga ayat kundi pati na ha aspeto emosyonal. Haluyo hini nga mga ayat ang gobyerno in padayon nga naghihimo hin mga pitad agud masiguro ang katalwasan han kada tagsa molupyo ngan para makaghatag hin bulig han mga nagkikinahanglan. Kaupo ng lokal nga panggobyernohan ang mga ahensya ng gobyerno inwaray wantas nga nagtatrabaho agud magpabilin nga hanay ang nga tanan ngan matagan hin eksakto nga impormasyon ang publiko. Ang mga operasyon, ang mga rescue teams, mga updates may tungod, ang mga aktibo nga mga fault lines, nan ang pagpahaluhaluagan impormasyon, may kalabtanan ha kalamidad, inpirala ang mga pitad na ginihimo ang gobyerno agod maging listo ngan andam ang kada tagsa. Kundi labawhan nga tanan, usa nga makusog nga panawagan ang iginpapadangat ha mga mulupyo, ang pagiging kalmado, mabinantayon, ngan permi andam. A panahoning kalamidad, ang pagiging alerto ngan pagkamayada igo nga hibaro in makakabulig para malikyan ang dako ngan grabe nga distroso.
Ang simple nga pag-iwas sa mga delikado nga mga lugar ngan ang pagsunod han mga safety protocols in magahatag hindako nga proteksyon diri la ha kalugaringon kundi habugos na komunidad. Hakadalinog nga ginaabat otro ini nga nagpapahinumdom han kaimportante han aton pagiging andam. Kinahanglan mayada kita mga emergency kits sa balay, maghimo hin evacuation plans, sumata ng kadatag sa miyembrohan panimalay kung ano ani himuon nga mga pitad ha oras hin kalamidad. Igin papahinumdum gihapon ha aton nga tanan nga waray maaram kung san-o ngan hain maigo ang linog sanglit hingpit ka pangandaman ang angay himuon kung mahihimo adlaw-adlaw ini naton bubuhaton. Ang pagkaurusahan kadatag sa inusa paghihapon nga susi para maging malinang pusong kita ha mga panahon hin ayat sugading kalamidad lakip na ang linog. Ang pagbinuligay han gobyerno nga mulupyo nagahatag hin kusog ngan kaisog para magpabilin ang atong kataluwasan ngan para maandaman ang anuman nga mga remalaso. Ayaw naton hingalinti nga haluyuhan mga pagsulay ha kinabuhi ang aton pagkaurusa ngan kaandam magbinuligay ang magdadaraha aton ha kataluwasan. Haoras in krisis, ang pagtutok hata mga impormasyon, pagiging alerto ngan pagiging andam amo ang pinakaimportante nga angay naton himuon. Hinaut magpadayon ang aton pagpaid ngan padayon kita nga magampo ha makagarahom agud kita nga tanan masalbar hini nga mga ayat ngan magintalwas kita kumuusa na nasyon. Para ni editorial, ako Herian Arinto, ini ang iyo agenda haotso. Iyo pala hinbatian ang pinakaorhi nga impormasyon nan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Dawa nga salamat ang iyo pagukod ha amon hini nga edisyon. Kamin magpapabili nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod gigayon, ini ang iyo Agenda Haotso. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tugtog ha sunod gigayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.